Tanging araw ng aming paglapit upang alayan ka ng papuring awit. Sa puso'y nagbuhat malamyos na himig, aring kalukuran ng iyong pandinig. Di na malilimot ang iyong pag-ibig, sa amin nagbukas ng bagong daigdig. Liwanag ng buhay sa aming paligid, likha ng aral mo, nahulog ng langit. Salamat o Diyos sa iyong pagpapala, kagandahang loob mo'y balong ng biyaya. Hinango mo kami sa burak ng sumpa na pinapaging banal ng iyong salita. Ang kautusan mo'y aming lalakaran, anyo ng masama'y pilit iiwasan. Kahapong iniway di na babalikan, na ang hahanaping gawang kabanalan. Ang aming dalangin, kami ay tulungan na maipagwagi sumpang binitawan. Sa siping ng hapis at kapighatian ay paglalaban hanggang kamatayan. Doon sa langit na lubhang masaya, pilitin natin tayo'y makasama. Maluwalhati anong ligayang hirap at sakit, doon'y naparamdam doon sa langit na lubhang masaya. Kaya kapatid, ang puso'y tibayan, baka madaya ng ibon ni Satan. Sa paligid, isip ay talasan ng hindi masabit sa iyong paghakbang. Kaya kapatid, ang puso'y tibayan. Tunay na buhay, tuwing malalasap, na walang hanggan na hindi kukupas. Mayang manalang siyang pangarap, ng bawat may nais na sa dusay maligtas.
kababayan, ang puso'y lapit. Sanang dati, iyon ang itais. Darating na si Kristong pag-ibig, sa langit ang aliw ika'y makasapit. O kababayan, ang puso'y lapit. Ang tunay na buhay, do'y malalasap, na walang hanggan na hindi kukupas. Bayang banal ang siyang pangarap, ng bawat may nais na sa dusay maligtas. Kautusan ni Kristo'y dalahing batahin, larawan ng kanyang krus, araw-araw na pasanin. Mag-aral sa kanya'y paunang tagubinin, kaluluwang napapagal ay pagiginhawain. Banal na tungkuling ating sinumpaan, sa bahay ng Diyos do'y gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, bawang espiritu, bawang buhay. Sa pamatok niyang malambot, ang dalahin ay magaan, walang mabibigat na mga utos ang may lalang. Huwag lamang lilimutin, sa puso'y iingatan, kaarawan ay lalawig na may kapayapaan. Banal na tungkuling ating sinumpaan, sa bahay ng Diyos do'y gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, ay bawang espiritu at bawang buhay. Banal na tungkulin ating sinumpaan, sa bahay ng Diyos do'y gagampanan. Doktrinang dalisay at katotohanan, ay bawang espiritu at bawang buhay. Bawang espiritu at bawang buhay.
harap ng Panginoon, nabubuklod ang damdamin upang ating sambahin ng buong pag-ibig habang tayo'y may buhay. Alang-alang sa Kanyang mga kahabagan na tayo ay humarap na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa paningin ng may lalang na siya nating katampatang pagsamba. Purihin natin ang awit ang Diyos Ama ng pag-ibig. Ang aral niya'y isa-isip, patnubayay makamit ang mga pagdaing ipahayag ng taimtim. Alang-alang sa Kanyang mga kahabagan na tayo ay humarap na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa paningin ng may lalang na siya nating katampatang pagsamba. Alang-alang sa Kanyang mga kahabagan na tayo ay humarap na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa paningin ng may lalang na siya nating katampatang pagsamba.
sa pagtitipo nating tanan, ang Diyos ay papurihan. Sino ang tagapagligtas? Si Jesus na mapagyan. Anong ginawa? Siya'y naghirap. Anong nalasan? Dugo'y dumana dahil sa sala ng lahat. Si Kristo ang tanging pag-asa na huhugas sa sala. Dahil sa atin ay nagdusa, tayo'y tinubos niya. Sino ang tagapagligtas? Si Jesus na mapagyan. Anong ginawa? Siya'y naghirap. Anong nalasan? Dugo'y dumana dahil sa sala ng lahat. Kaya't sa Kanya ay lumapit upang tayo'y magbihis, bighati at mga ligali. Kay Kristo ay salin. Sino ang tagapagligtas? Si Jesus na mapagyan. Anong ginawa? Siya'y naghirap. Anong nalasan? Dugo'y dumana dahil sa sala ng lahat. Dahil sa sala ng lahat. Dapat pala pag Magandang umaga mga kapatid. Tayo pong lahat ay magsitindig at mag-alay tayo ng dalangin sa ating Panginoon. Sa ating mga dako, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri
at nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Alang-alang sa lahat ng mga bunga ng iyo pong mga kabutihang loob, na sa loob ng isang linggong araw na lumipas ay iyo pong ipinadala, minarapat mong kasangkapanin ng bawat isa sa amin, sa aming mga pagdadala ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, Panginoon, ng marami sa pananatili ng aming mga hiram na kalagayan. Hanggang sa mga panahong ito ay pinananatili mong masigla at malakas ang aming mga pangatawan. Salamat po sa mga ligtas na mga panahon na hindi mo nalilimutang ibahagi sa aming mga pagdadala ng buhay. Tunay po, Amang Banal, na kung wala ka sa amin, ay wala rin kaming magagawa sa aming mga abang kalagayan. Sa iyo namin ipinararating ang aming mga taos sa pusong pasasalamat, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, na laging umaalalay sa kalagayan ng iyong mga anak. Bagaman sa aming mga katayuan, wala kaming mga tinataglay na mga pag-aari sa buhay naming ito na maaari naming maituring na pambayad sa iyong banal na kalagayan, sapagkat tunay na hindi namin mapapantayan ang iyong kabanalan at ang iyong kadakilaan, maliban na sa ganitong uri ng mga pagkakataon, sa tuwing hinahanap mo, Amang Banal, ang iyong mga itinuturing na mga tunay na mananamba, ay kami po ay makapaglaan ng aming mahalagang oras, ng aming mga pagsisikap, sa pamamagitan ng aming mga lakas. Ngayon kami natitipon, nagsasama-sama upang aming isagawa at ihandog sa iyo ang aming banal na pananambahan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahalaga ang sandaling ito, hindi lamang upang muling patunayan sa iyo na nananatili kaming mga mapagsikap na mga alipin mo, na sa tuwing dumarating ang mga araw ng aming mga pagtitipon, pansamantala naming iniiwanan ang aming mahalagang mga gawain sa aming mahalagang mga dako, upang kaming lahat ay magpakita ng aming banal na pagkatakot sa iyo. Ito rin, Panginoon, ang mahalagang panahon upang minsan pa ay amin pong maisuko sa iyong banal na kapangyarihan ang aming mga sarili. Naririto, Panginoon, at aming binubuksan sa iyong mga paningin ang kalagayan ng aming mga pagkataong loob na sinasaksihan ng aming mga kaluluwa na sa loob ng isang linggong araw na lumipas ay naging talaan ng aming mga kasaysayan, ang mga talang buhay na aming pong dinadaanan sa araw-araw ng aming mga pagkakataon, na kung saan ay lubos naming sinisikap na mas maraming mabuti ang aming pong naisasagawa kaysa sa mga pagkasangkot namin sa mga gawaing may mga kakulangan at mga karupukan. Buong pagmamalaki naming ipinatatanaw sa iyo, Panginoon, ang mga kasaysayan na naging bahagi ng aming mga araw, ang mga pagtupad namin sa lahat ng iyong mga inihahanda na mga kautusan sa aming pong mga daanan nilalakaran. At sa pagkakataong ito, Panginoon, buong pagsusumamo na aming idinadalangin sa iyo, ang mga kapatawaran sa amin pong nalalakarang mga pagkakasala. Nababatid namin, Panginoon, ikaw rin ang siyang may banggit sa iyong banal na kasulatan na tunay na walang taong matuwid na nabubuhay sa sandaigdigang ito na kailanpaman ay hindi nagkakamali. Mga abang alipin mo kami, Panginoon, na sa mga panahon ng aming mga pagsisikap ay nagiging marupok pa rin ang aming mga kalagayan sa mga ilang pagkakataon ng aming mga buhay.
nagiging bahagi pa rin kami ng mga galit, ng mga pagkakamali, ng hindi pagpapatawad, at ng iba pang mga kahinaan. Kaya ito ang aming dinadalangin sa iyo, Panginoon, naway lingapin mo kaming muli ng iyong banal na pag-ibig at ng iyong dakilang mga pagpapatawad. Ibahagi mo po sa amin, Panginoon, ang mga paglilinis ng aming mga isipan, ng aming mga puso at ng aming mga damdamin, upang ito'y matalari naman sa aming mga kaluluwa na kaming lahat sa mga panahon ng mga pagkakamali ay nangagsisikap din kaming dumalangin sa iyo na sana'y kami linisin at patawarin mo sa lahat ng aming mga pagkukulang upang ang mga darating na mga araw at panahon magiging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa patuloy pang pagsunod at paglakad sa iyong mga kautusan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin ang mga mabubuting kalagayan at katalagahan ng bawat isa sa iyong mga hamak na alipin, mula sa mga batang maliliit, sa mga sanggol na nananatiling tinatangkilig at iniingatan ng kanilang mga magulang. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon, palakihin mo sila ng may banal na pagkatakot sa iyong mga kautusan. Gayon din ang mga lumalaking mga kabataan sa ilalim ng pag-aaruga ng kanilang mga magulang. Subaybayan mo po sana sila, Panginoon, unang-una ng mga malalakas at masisiglang mga pangangatawan at mga tapat na puso, mga isip na hindi lamang mag-aalam ng maraming mga karunungan dito sa sandaigdigan, kundi sumibol din sa kanilang mga isipan at damdamin ang lubos na pananalig, paniniwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon, upang sila ang maging sandigan ng kinabukasan, maging kahalili ng kanilang mga magulang sa pagsasagawa ng marami pang mga tungkulin sa loob ng iyong munting bayan. Alalahanin mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga magulang na may malaking responsibilidad at katungkulan sa pagpapaunlad ng iyong dakilang bayan. Biyayaan mo sila ng marami pang mga taon ng buhay, mga kalakasan, mga pagtatapat, pagdalaan ng kanilang mga oras at sandali sa paggabay at pagtuturo sa kanilang mga iniingatang mga anak upang mangyari po, Panginoon, sa gitna ng iyong bayan, palagian na may mga tao na nagpapahalaga sa pagtupad ng iyong dakilang mga kautusan. Alalahanin mo, Panginoon, at sa tuwin na idalawin ang lahat ng mga kapatiran mula sa iba't ibang dako o mga bayan at mga bansa na maaaring sa mga pagkakataong ito ay nagtataglay ng hindi maiiwasang mga pagkakasakit, mga pagdaramdam ng kanilang mga pangatawan. Tunay po, Panginoon, na kami lubos na sumasampalataya, ikaw ang may likha ng lahat ng bagay, ikaw ang may likha sa amin. Kaya't ikaw din ang Diyos na buhay na aming sinasampalataya ng siya ring lumilikha ng mga kagamutan at mga himala sa lahat ng mga pangkalumbayan na nadarama ng iyong mga hamak na mga alipin. Igawad mo sa bawat isa sa aming Panginoon ang mga kagalingan sa lahat man ang uri ng mga sakit at karamdaman na aming pong tinataglay, upang ang mga biyayang ito ang magsilbing dahilan upang kaming lahat ay patuloy pang magsama-sama sa isang matibay na pananalig at pagtataglay ng aming pong mga pananampalataya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po ang aming mga samot dalangin. Ang lahat po ng ito ay aming pong pinasasalamatan sa iyong banal na pangalan at patuloy naming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Good morning, mga kapatid. Maligayang araw ng ating muling pagkikita-kita dito po sa ika-4
na linggo ng buwan ng Disyembre 2025. Mga ilang araw na lang tayo po ay magdaraos ng ating pasasalamat na taunan. Sa mga pagkakataong ito, nais kong banggitin ang mga kapatid na naglalakip ng pasasalamat. Kapatid na Josephine Manalad. Pagpapasalamat dahilan sa resulta ng kanyang biopsy. Meron po siyang iniinda na karamdaman, subalit paglabas ng biopsy ay benign o negative. So, ito ay dahilan ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito at lakip din ang ating pakikiisa sa kanyang pasasalamat. Handog na pasasalamat ni kapatid na Giro Santiago sa pagdiriwang naman ng kanyang kaarawan noong December 26, 2025. Ayan ang mga dahilan ng ating pasasalamat at ang dahilan din ng lakip na rin nating pakikipasalamat sa kanila. Nakikiisa tayo sa kanilang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, darako na tayo sa ating paksang inihanda. Ito po actually ay binalangkas ni kapatid na Brian. Sa akin lang po pinangalan dahil siya daw ay nahihiyang mabanggit ko. Pero siya ay nagsisikap na rin po na makagawa ng paksa. Ito po, pinagtulungan din naman namin nung ano pa to, mga ilang araw. Ang pamagat po, ang paraan ng Diyos ng pakikipag-usap sa tao sa loob ng IDB. CJ. Mahalaga po sa ating lahat, mga kapatid, na ating masampalatayanan na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ay nakikipag-usap sa atin, nakikipag-usap sa tao. Sapagkat pagka ito po ang paniniwalang ito'y nawala, ay tila masasabi natin na walang kahulugan, walang dahilan, walang halaga ang pagkakaroon ng relihiyon ng tao. Kung ang Diyos naman ay hindi naman nagpaparamdam, hindi nakakausap. Bagaman ang katotohanan po sa araw-araw, gaya nga po ng ibang mga paliwanag ng iba nating mga kababayan at ng ibang taong nabubuhay sa mundo, wala naman ikang pagkakataon na parang nararamdaman ko nagsasalita ang Diyos o kinakausap ako. Madalas anya pag tayo nananalangin, hindi naman sumasagot ang Diyos. Alam niyo po, maraming mga sama ng loob ang iba nating mga kababayan sa tinatawag na Diyos. Hindi naman daw, kaya ibig sabihin nagre-resulta sa paniniwalang walang Diyos sapagkat hindi naman daw nakakausap. Ngayon po sa ating pag-aaral, ipaliliwanag po at patutunayan ng banal na kasulatan na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao. Naalala niyo po ba kung kailan yung mga chances na ang Diyos, kahit ang sinasabi po sa Biblia, ang Diyos kailanman ay hindi nakita ng tao, hindi po siya nakita, kahit ni Abraham, ni Jacob, ang nakakita lamang po sa kanya ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya isa ito sa ating depensa na si Kristo talaga hindi tao, sapagkat sabi ng Biblia, walang nakakita kailanman sa Diyos, nakita po ni Jesus, kaya si Jesus ay hindi tao. Ngayon, kailan yung chances na masasabi nating nakikipag-usap pala ang Diyos sa ating mga tao? Paliliwanag po ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng mga ilang talata, 6 lang pong talata ito, simulan po natin. Unang tanong, ano ang katunayan ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao? Kailan po yun? Kailan masasabing nakikipag-usap ang Diyos sa tao bilang pangkat na 12, talatang 6. Sama-sama po nating basahin. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain
nakakausapin ko siya sa panaginip. Nung pong unang panahon, ang kinakasangkapan ng Diyos, gaya ng kanyang sinabi dito, hindi uubra na hindi makikipag-usap ang Diyos sa tao sapagkat hindi niya ma-relay, hindi niya maipahahatid lahat ng kanyang tagubilin. And that is the reason kung bakit nagkaroon po ng mga kasulatan sa Biblia. Siya noong unang panahon ay pag meron siyang sasabihin sa tao, nakikipag-usap siya sa isang propeta. Kaya pag binasa ninyo yung mga kasulatan ng mga propeta, parang panaginip. Propeta Isaias, more on parang pag binasa mo siya, parang ka nananaginip. Kasi nga, ang Diyos po ay nagpapakita sa mga propeta sa pamamagitan ng panaginip, kaya nagsasalita siya. Sa tuwing meron siyang lipunan, na inaalaga ang mga sabihin nating bayan o tao, merong leader, laging may leader, hindi niya kailangan sa lahat ay makipag-usap. Katulad po natin, hindi not necessarily na kakausapin ka tayo ng isa-isa. Ang sabi niya, merong isa sa gitna, yung pastor, yung mangangaral, yan ang ginagamit po niyang tauhan, katiwala upang makipag-usap sa tao. Kaya sa panahon po natin, ang mga tungkulin po ng ating mga mangangaral, regardless sa kung ano ba yung katayuan niya, hindi po natin dapat tingnan kung ano ang educational attainment o lahi o itsura ng ating mga ministro sapagkat ang sabi po ng Diyos, sila'y gagawin lamang kasangkapan upang ipahatid ang kanyang salita sa bayan. Nangyayari po kasi ito sapagkat tayo pong mga tao, meron po tayong instinct, meron tayong sakit na kapag tayo mas mataas na doon sa kumakausap sa atin, nawawalan tayo ng tiwala. Ganun po yun. Ito po ay hindi natin sinasadya. Ito po ay instinct o katalagahan ng tao na sa tuwing ikaw ay nakikinig sa salita ng mas mataas sa iyo, naniniwala ka doon. Pero pagdating ng panahong mas mataas ka na doon sa kumakausap sa iyo, unti-unti nawawalan ka ng tiwala. Sapagkat, alam mo, mas marunong ka kaysa doon sa tao na yon. Ito ay ating ipinapahayag sapagkat pagdating po sa tinatawag na kabanalan o aralin tungkol sa banal na kasulatan, tanging mangangaral lamang po ang biniyayaan ng Diyos ng karapatan na ang magiging tungkulin niya ay magturo sa tao. Kaya kung ano man ang ating matataas na katayuan, tungkulin po natin na isuko, paniwalaan, tayo po ay magbigay ng paggalang sa mga mangangaral. Not necessarily dun sa katawan mismo o sa personalidad, kundi ang igagalang po natin ang mga aral na lumalabas sa mga mangangaral. And that is why, hindi lahat ng mangangaral ay kailangan pong bigyan ng paggalang. Sapagkat mayroon po ngayong mga mangangaral ay katulad nung napapanood po natin sa Facebook, kung nakikilala niyo si Pastor Ed Lapis. Yan po ay tawag dito, spiritual advisor ni BBM. Ang way ng kanyang pagtuturo, more on sa sarili lang niyang, sa sariling invento lang, di siya gumagamit ng Bible. Pagka napanood niyo po siya, puro sarili lang niyang likha na. Mababait naman yung sinasabi, puro kaayusan din naman yung sinasabi. Kaya lang, hindi natin, sa ganung pagkakataon, hindi mo masasabing Diyos ang nagsasalita. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kinakasangkapan niya yung propeta sa kanyang pangangaral. Susunod na talata, mga kapatid, ano ang katunayang maging si Kristo, hindi po siya nagsasalita o nag-iimbento ng ayon lang sa kanyang sarili. Kaya walang karapatan ng sino man tao na mag-imbento ng aral. Sa ating pong mga nasaksihang mga panahon, sa nagdaang mga taon, napakaraming relihiyon na marami doon ay imbento lamang yung kanilang mga aral. Patotoo ni Kristo na siya hindi nag-iimbento ng aral. Juan 12:49. Sapagkat ako, sabi po ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, hindi po nag-iimbento. Ano yung mga sample po ng mga imbentong aral? Tulad ngayon, in-explain na po natin last Sunday yung about Christmas, Pasko. Alam nyo na po yon.
No need to explain. Araw-araw po sa atin ay Pasko. Pwede po bang tumanggap ng Christmas bonus? Wala pong masama sa pagtanggap dahil yun po ibinibigay naman eh. Kasi pinipintasan po yung, meron po mga religion na hindi naniniwala sa Pasko, just like Jehovah's Witnesses. Hindi po sila nagpa-flag ceremony, hindi sila rumirespeto sa watawat, marami pang iba. Pero pagdating ng Christmas bonus, nakapila din sila. Di ba? Kung marunong ka mahiyap, i-condemn mo lahat. All about anything na involved sa Christmas, huwag mong tatanggapin. Eh sa atin, okay lang yun. Sabi nga po ng aral sa Biblia, mas mainam nga yung ikaw ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pero kung mas madalas ang may nagbibigay sa'yo, wala namang masama na tumanggap ng tumanggap. Yun po yun. Mga imbento yun. Mahal na araw. Di ba naririnig natin every pagka yung, excuse me, during the observation of the, yung mahal na araw, pagka Friday, bawal daw maligo. Bakit? Patay daw si Jesus. Huwag kang maliligo. Kaya ang liguan ng iba nating mga mahal sa buhay, Sabado o Linggo. Dahil yung Friday daw ay patay si Jesus. Pwede ba naman taon-taon patay? Nabuhay na nga siya, di ba? Sumama na nga sa Panginoong Diyos. Kaya no need na every year ay papakiramdaman mo na para bang lagi naman siyang namamatay pagkakataon-taon. So, yun po yung mga imbento. We are talking about the invented theories and mga doctrines ng iba't ibang mga relihiyon na ito po hindi nararapat. Sa tuwing ang pananampalataya ay nakabatay lamang sa mga imbento, mga likhang isip ng mga doktrina, ito po'y palatandaan na yun po yung sinasabi sa Biblia ng mga bulaang propeta. Sapagkat mismong si Jesus, hindi siya nag-iimbento, hindi kaya niya mag-create ng anumang doktrina na hindi nanggagaling sa kanyang Ama. Ulitin natin ang pagbasa. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ang utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So, lahat po ng mga provisions, lahat ng doktrina, especially dito po sa mga huling panahon, inalis na ni Kristo yung ibang mga batas na more on mga sinunod po, itinuro ni Moises ng panahon niya. Dahil uulitin ko po sa inyo at ako hindi magsasawang magpaulit-ulit ng turo, ang pagkakaiba ng lumang tipan sa bagong tipan, nung panahon ni Moises, pati batas ng barangay, pati batas ng komunidad, batas sa taxation, kaya meron pong ikapo nun eh. Yun ang tax na dati. Lahat ng nare-receive ni Moises na mga tax ay pinamimigay sa mga kapatiran, itinutulong, pampagawa ng mga tolda. Nandun po sa lumang tipan, yung batas ng pati pagbili ng lupa, kung paano ang paglalagay ng mga separation ng mga boundaries. Lalagyan mo ika ng muhon, mga ganun po. Ibig sabihin, pati mga barangay ordinance, mga batas-batas tungkol sa pakikipagkapwa-tao, nandun po sa lumang tipan. Bakit po? Kasi nung panahon na yun, wala pang gobyerno. Walang senador, walang congressman. Pinarami lang ng Diyos yung bayan ng Israel, and at the same time, yung mga tinatakwil, di po ba may itinakwil? Si Cain ay matapos niyang patayin si Abel, itinakwil siya ng Diyos, lumayas. Kaya siya naman ang nagparami ng tao sa ibang mga lugar. Kaya wala po talagang gobyerno noon. Ang gobyerno ay mismong si Moises din ang nagpapatupad. Whereas dito po sa bagong tipan, wala na po, inalis na po yung lahat ng mga rules na may kinalaman sa pamumuhay. Alin lang po ang itiniran ni Jesus, ni ating Panginoon sa Kristo, yung may kinalaman po sa kaluluwa, may kinalaman sa pagpunta sa langit. Lahat, nung pong unang panahon, pati paghihiwalay ng mag-asawa, nakalagay doon. Kung ang ika ay ihiwalay mo, ay iwanan siya ng sulat ng paghihiwalay. So, di ba, mga civil concern, civil issue, nandun po yun sa lumang tipan. Dito po sa bagong tipan, na mga itinuro ng Diyos, sinunod ni Kristo mula sa Panginoong Diyos, kumunti na lang po. Ito ay more on may kinalaman sa
pagsunod lang sa utos ng ating Panginoong Diyos. Yung pagsamba, pag-awit, paghahandog, pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa mga kapatiran, medyo na-set aside na yung paglabas mo na, yung ang pag-uusapan ay batas ng barangay, wala na sa Biblia yon. Ang susundin naman natin ay barangay ordinance. So, ganun po ang pagkakaiba. Ba't ko po ito sinasabi? Para maintindihan po natin na may mga religion po kasi ngayon na sinusunod pa rin yung lumang tipan para maisingit yung kanilang vested interest. Ano po yon? Yung mga paniningil pa rin ng buwis. Yung tinatawag na ikapo. What is the difference between ikapo at yung pong ating handugan ngayon, yung abuloy natin? Kailangan natin ito i-explain para maintindihan po natin. Ang ating handugan sa panahong ito ay nagre-rely na lang sa kung ano yung gusto mo, kung ano yung nakaluluwag sa puso mo. Whereas, sa ikapo, you're going to compute your monthly or annual income times 0.10, 10%. Eh, pwede ka naman po magsinungaling, sabihin, hindi naman nila alam yung sweldo ko. Pero ikaw, kung matino ka talagang tao, talagang kukomputin mo yung 10%. Dahil naniniwala ka, natatakot ka sa Diyos eh. Magbibigay ka nga, tapos 7% lang yung binigay mo. Di ba? Para kang, yung budhi mo, parang inaararo. So talagang matitinong tao, ng mga panahon na yun, binibigay talaga nila yung 10%. Eh ngayon, mahirap yun. You are only earning, halimbawa, for example, 10,000 a month and then you're going to give the 1,000 pesos for the whole month. Pwede mong i-divide yon. Habang lumalaki yung sweldo, ano mo ugali ng tao, medyo nangihinayang, itatago. The more na nagtatago ka, na niluluko mo yung sarili mo, niluluko mo rin ng Diyos, the more na ikaw ay nagkakasala. Kaya, pinapaliwanag po natin ito na hindi na po ngayon 10%, hindi na ikapo. Pag may nakita kayong religion na naniningil pa ng ikapo, yun po'y nanloloko na lang. Sapagkat ang ikapo noong unang panahon ay may kinalaman sa pagpapatakbo ng kanilang sariling pamahalaan. Kaya noon may hari, yun ang presidente, si Haring David. Ano po siya? Si Haring David, si Haring Saul, siya na yung leader ng gobyerno, siya pa rin yung leader ng iglesia. Yun po yung sample. Ngayon, bakit mas maluwag ngayon? Hindi na 10%. Kung ano ang ikaliligaya ng iyong puso na kaya mong ibigay. Pwedeng mas mahigit pa sa 10%. Pwedeng 1% lang, pwedeng 2% lang. Pag tinuwas nga natin, baka wala pang 1% yung minsan kadalasan nakakasanayan natin. So, that is the difference. Pagka ang isang relihiyon, ang batas ay may mali, nasasamahan pa ng mga batas pa nung una, ibig sabihin, nanloloko na lang yon. At doon nagkakatotoo yung sinasabing mga bulaang propeta. Ngayon po, tuloy natin yung pag-aaral. Bakit dapat igalang nating mga tao ang aral na sinasalita ng mga ngaral? At hindi mo titingnan yung ano kaya niya ang tinuturo noon? Alam ko, grade 6 lang ika ang natapos noon. Ganito, ganyan. Alam niyo naman tayo, pagka humuhusga ng tao, ang inaalam natin yung pinag-aralan o yung katayuan. Tandaan po natin, mga kapatid, kahit nung unang panahon na naghanap ang ating Panginoong Jesucristo ng makakatulong, sino yung kinuha niya? And what is the lesson about this? Kung sa panahon ngayon, hahanap ka ng ministro, ang pinakawalang ginagawa na lang, yung may time para maglingkod sa Diyos, karaniwan, yung hindi nakatapos. Totoo, hindi. If you are a graduate of medicine, just like si Brother Ensel, hindi mo na maisipang mag-aaral pa nito. Diba? Magpo-focus ka sa iyong pinagtapusan. Pagka ikaw ay abogado, ikaw ay isang sikat na ganito ganyan, parang sa hindi naman tayo nagko-condemn o namimintas ng tao, di ba? Sa barangay election, if you are going to select among those qualified candidates, sino-sino yung may pagkakataon lang na kumandidato? Isang mayamang may hanap buhay. Bakit?
Laging may ano yan, laging malaya. Kaya mamimili ka na lang, sabi nga ng kasabihan, if you are going to choose between two evils, I'm not saying na lahat ng politiko ay evil, ha? Ito, ano lang to kasabihan. If you are going to choose between two evils, choose the lesser evil. Ganyan sa ganyan yung more on politics. Mamimili ka na lang kung hindi smuggler, drug dealer, ano pa, lahat ng politiko, kaya yumaman yan, may hiwaga na pinanggagalingan. Ano yung topic natin? Ganon din ang ministro. Sino po ang gusto magministro? Ako po. Kasi po, wala naman po akong trabaho, hindi po ako mapasok, wala akong pinagtapusan. Di ba? That is the reason. Kung sino mga bakanting taong nabubuhay, yon ang nagkakapitan. May kapatid tayo, konsehal. Hindi ko sinasabing walang pinag-aralan, kundi may business kasi. Ang isang po pwedeng maging aplikante sa pagiging politiko o ministro, may business, yung hindi ka busy. Kaya ganun ang nangyayari sa atin. Noong panahon ng ating Panginoon Kristo, sino yung pinili niya? Mga walang trabaho. Noong panahon ni Jesus, may engineer na. May doktor na. And pages of the Bible will provide the evidences. May abogado na noon, may mga malalaking building. Magagawa ba yun kung walang engineer, kung walang architect? But then, nung siya ay naghanap ng mga katuwang, walang lumalapit na mga matatalino, mga matataas ang pinagtapusan sapagkat sila ay busy lahat. So, ang lumapit, nagkataon, nasa gilid sila ng dagat, so ang nakuha niya, puro mangingisda. Kasi ang pagiging fisherman, seasonal. Pag malakas ang alon, hindi ka makapangisda. Naghahanap ang Kristo ng mga katulong niya, ang nadali niya, puro mangingisda. What is the lesson? Hindi mahalaga yung katayuan, yung pinag-aralan ng ating mga mangangaral. Ating i-adapt yung nangyari noong unang panahon na hindi ka mangingisda ka, wala ka ng matinong ituturo. Because hindi naman po kami nag-iimbento ng aming pong ituturo. Kami gumagabay lang, susundan lang namin yung sinasabi sa Biblia. Kaya it is very safe. Kahit ang ministro ninyo, grade 3 lang ang natapos o grade 6 lang ang natapos, magtiwala tayo sapagkat ang kanilang binabasa ay galing sa matinong aklat. Bawal po ang mag-imbento. Kaya delikado yung ibang mga tagapagturo, imbento ng aral, umiimbento ng mga activities noong araw. Kapag tayo dumadaan sa karsada, yung mga nagpo-prosesyon, half lane lang yung ginagamit. Medyo traffic na nun. Ngayon, ang kanilang mindset, pag sila'y nagse-celebrate ng kanilang pista, pag-aari nila buong karsada. Yung ikaw ang mag-a-adapt, na hindi mo karelihiyan, pero i-respeto mo sila. Sasakupin nila yung buong karsada na yun sa kanilang imbentong pedestal o festival o whatsoever. Yun po yung mga imbento eh. May sinasabi ba sa Biblia na ipaparada mo ang mga Diyos-Diyusan at sasama yung mga tao? Wala naman na. Sino lang nag-create nun? Mga imbentong doktrina ng mga bulaang propeta. Yun po ang diwa ng ating binasa. Ang Panginoon Kristo nagsample ng aral na hindi niya inimbento, kundi sumusunod siya sa iniutos ng ating Panginoong Diyos. Katunayan, sa Diyos lang tayo. Katunayan, kapag nakikinig po tayo sa pastor, ay nakikinig ka rin sa Diyos. Maliban na ang tinuturo ng pastor ay imbento niya. Basahin natin, Juan 8:47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kung i-consider natin sarili natin, sa Diyos ba tayo o sa Diablo? Let us remember, dalawa ang pinanggagalingan ng blessing.
At may mga katunayan sa Biblia. Nung inakay ng dyablo si Jesus at isinama sa bundok, sabi ng dyablo, tingnan mo lahat ng iyong natatanaw. Yan ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay susunod sa akin. It was just an example na ginagawa rin ng dyablo sa ating lahat. Minsan naakbayan tayo ng dyablo. Ibigyan kita ng magandang trabaho, mataas na posisyon, maraming business. And at the end of the day, sinasabi natin, thank you Jesus sa iyong blessing. We always say, we always consider na lahat ng blessing ay nagagaling sa Diyos without knowing, without considering na ang dyablo man ay nagbibigay ng blessing. Kaya mahalaga na nalalaman natin ano ba katayuan natin, ano status. Dalawa yung naglalaban, dalawa yung nagbibigay ng blessing, baka malito ka. Yung swerte mo palang tinatanggap ay galing pala sa dyablo. Kaya sabi dito, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Before you can identify kung saan ka nakaposisyon, sa dyablo ka ba o sa Diyos, dapat nakikinig ka ng salita ng Diyos. Tingnan natin yung buhay ng iba. Hindi naman sa tayo namimintas. Kami kasing mga pastor, para makapagpalitaw kami ng tama, kailangan manira din kami. Pero sa inyong miyembro, bawal sa inyo yung maninira kayo ng sisiraan niyo yung buhay ng may buhay. Kami lang may karapatan. Sabi kasi ng kasabihan, bago mo malaman kung matulin ang isang kabayo, isasabay mo sa another kabayo. Kaya when I'm explaining, kailangan kong halukayin yung kalagayan ng iba. Maraming walang Diyos, pero yumayaman. Diba? Maraming business. May mga pinagkakakitaan na limpak-limpakan sa lapi, pero hindi naman nagre-reliyon. Wala namang kinikilalang Diyos. So saan po yun nakalinya? Yun po sa dyablo. If you are considering na ikaw ay sa Diyos, dapat may pinakikinggan kang salita. Every Sunday ba nakakapakinig ka ng aral? Baka katulad ka din ng iba na kahit walang Diyos ay umuunlad sapagkat binibiyayaan ng dyablo. Hindi po totoo yung pag walang Diyos, naghihirap. Hindi. Mas yumayaman pang iba eh. Kaya nga sabi sa Biblia, yung taong yumayaman, mahirap. Mahirap lang nga, hindi naman sinabing bawal pumasok sa langit. Mahihirapan. Sapagkat napakaraming mong kabisihan. Busy ka sa lahat ng oras. Bihira mong makilala ang Panginoong Diyos. Ito gawin nating pattern. If you consider yourself na ikaw ay sa Diyos, dapat regularly nakakapakinig ka ng aral ng Diyos. Saan manggagaling? Hindi naman nakakausap ang Diyos sa mga mangangaral na itinalaga ng Diyos upang magturo at mangalaga sa mga lingkod. Kaya hindi ubra yung once a year ka lang na makikinig. Baka maging hap-hap ka. Kalahating sa dyablo, kalahating sa Diyos. O 90% sa dyablo, 10% lang sa Diyos. Kailangan patunayan natin sa Diyos na tayo ay nakikinig sa Kanya. Dahil dito, hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Marami pong ganun, ha? Ano ba religion mo ngayon? So, as of now, wala akong religion, pero I still believe in God. I read my Bible personally at home. Maraming style na gano'n. Yung freelancer, ayaw mag-religion, nanghihinayang sa pag magbibigay ng abuloy, hinayang na hinayang sila sapagkat payayamanin lang daw yung mga pastor. Alam niyo po, the true spirit of giving your money in the church is to show your sacrifices. Na ipaliwanag ko na po nung unang panahon, baka sinusunog. Tandaan po natin, ba't sinusunog? Hindi naman durugista ang Panginoon para singutin yung smoke. Hindi naman kumakain ng baka ang Diyos. Pero ba't ibinatas nung unang panahon na yung bakang mataba susunogin? Para makita ng Diyos na ikaw ay nag-sacrifice, na yung mamahaling baka ay sinusunog mo lang. So yung handog po ng araw, napupunta sa wala. Napupunta sa abo. Hindi na inaalam nung nagbigay, hey, sinunog lang pala ibigay kong baka. Sayang, pinataba ko pa naman, susunugin lang pala. That is the same spirit na binubuhay po natin ngayon. Pag nagbigay ka ng handog,
isacrifice mo, ituring mong sunog na. Huwag mo nang balikan, huwag mo nang alalahanin. Saan kaya dinala? Ganun po yun. Eh yung iba, nanghihinayang, magbibigay ka doon eh. Yung ba nagkakaroon pa ng masamang budhi kung saan dinadala? Whereas, nung unang panahon nga, sinusunog lang yun eh. Eh ngayon, kaysa naman sunugin natin dito, maaari nating ipampapintura ng mga kapilya natin na regularly, parang school po yan, may MOO tayo na itinatalaga ang ating mga mangangaral, na I'm very proud to say, na during our time, 800 lang po ang aming honorarium. Pagdating po ng panahon na to, yung mga senior, ginawa po nating 5,000. Yung mga medyo nag-aaral-aral pa lang, may 2,000 sila. And there are cases na mag-ama sa isang lokal, isang 5,000, isang 2,000, pero one family lang. Ang income po ng isang buwan nun ay mga 3,000 lang ang naiipon nilang abuloy. Pero pinasusuweldohan po namin ng more than what they give. Ganun po ang katalagahan po natin ngayon. Kaya, may inspire po tayo na kung meron tayong pangsunog na lang, i-share po natin sa ating pangasiwaan para po ma-distribute natin ng equal sa lahat ng mga nangangailangan. Hindi lamang yun, marami pa. May mga cases na humihingi ng tulong, tinutulungan po natin yan. Kaysa sunugin, di po ba? Ang tunay na diwa ng paghahandog ay sunugan. Nung araw, sinusunog lang, huwag mo nang balikan. Ngayon, kaysa sunugin natin, tinutulong natin sa maraming pagkakataon. Bumibili tayo ng mga sasakyan at iba't iba pang mga bagay. Ano mga ating inihahandog, iyan ay sakripisyo na pinapatunayan natin sa Panginoon. Panginoong Diyos, ako po'y humihiling sa iyo ng ganitong bagay at bilang kapalit, ako po ay tutulong. Ganun lang po ang diwa ng paghahandog. Next, na ating tinatalakay, ano ang malaking halaga sa buhay nang ikaw ay nakakatanggap ng salita ng Diyos? Bakit kailangan ugaliin natin na makinig o magbasa na magbasa? Hindi tama yung lumilipas ang taon na wala kang napapakinggan na salita. Given the chance na napakalawag po natin, kung hindi mo kaya mag face-to-face, you can have yung other means, yung online. Napakalawag. Pwede kang, wala naman nakakakita sa'yo, no? Di ba? Pwedeng mag-send ka na lang ng record na nag-online po ako, pero sa totoo naman hindi. Napakalawag. Pwede kang mag-open lang, tapos humiga ka na. Paggising mo, tapos na yung samba, pero may record ka. Di ba napakalawag? But then again, if you are going to think about it, kailan ka pa magtatapat sa Diyos? Na kahit ikaw ay nag-iisa, kaya mong magpakita ng paggalang at pagrespeto na ikaw ay inihahandog mo sa Diyos yung oras na yon. Kahit na ikaw nasa loob lang ng kwarto o nasa labas pa, talagang iba yung samba, iba yung viewing. Di ba sabi ko pa, there are two kinds ng pag-view ng ating online. Isa yun talaga yung formal mong samba. And after that, kung ikaw na may nagluluto o naglalaba, kaysa manood ka ng Facebook, ng YouTube, na kung ano-ano, na mahalaga rin naman, pwede mong panoorin yung ating apat na online kapag Sunday. Meron tayong pang Baguio, meron tayong ganito, yung pang umaga. Sa alas 3, meron po si Brad Rante. Sa alas 6, meron si Brad Doroy. Ang alam ko, si Brad Michael, meron pa yung pang Paranaque. So napakaraming chances. Hindi naman obligado na lahat na yun ay sambahan mo. Pwede mo panoorin yung iba. Just to prove na hindi maaaring wala kang naririnig na salita, maliban na lang na sadyain mo na sapagkat wala naman nagbabantay sa'yo, pwede mo naman sabihin, nag-online po ako, pero sa totoo lang, hindi ka naman nag-online, ikaw na may problema nun. Ang sabi, hindi ka dapat nawawalan ng pakikinig sa salita. Awit 119:11, sa nalalapit natin pagtatapos. Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso. Kailan pa ba yung huling salita na iniingatan mo? Baka naman 6 months ago pa yon. Di ba? Pag binasa mo to, ang salita ng Diyos, hindi lang naman isa lang eh. Lahat ng mga tagubilin, sabi nga ng iba, yung Biblia daw ay salita ng Diyos. Hindi po lahat. May salita din ng dyablo dito.
May salita ang mga apostol, may salita ang si Haring David, may salita si Solomon. Ang pahina ng Biblia, hindi lamang puro salita ng Diyos. Marami po yan. At ang diablo, maraming beses din nagsalita sa Biblia. Ang pinag-uusapan natin, yung palang salita ng Diyos, kinakailangan iniingatan. May tinatawag na maintaining balance. Kailangan mini-maintain mo sa puso mo, dumadaloy, ang agos ng salita ng Diyos, mga payo, mga tagubilin, para maituring mong iniingatan. Hindi parang pag-iingat ng matatanda sa mamahaling kumot. What is the usual habit ng mga mapagpahalaga sa regalo ng kasal? Huwag mo ikang gamitin kumot na yan at yan ay regalo pa ng aking lola ng aking kasal. 60 years nang hindi binubuksan yung kumot. Naka-display lang yun. Iniingatan kasi, iniingatan. Huwag niyo ikang gagamitin yung one set ng pinggan na yan, yung ano tawag doon, yung bowl. At yan ay regalo pa ng aking ninang. So yung bagay, pag iningatan, hindi nagagamit. Merong ganong bagay. Pag iniingatan, a lot of times, hindi natin ginagamit. Iba ang salita ng Diyos. Para maipakita mong iniingatan mo, dapat ginagamit mo. Ganun po yun. Dapat ginagalgal natin. Para malaman, mapatunayan mo sa Diyos na iniingatan mo ang salita niya sa iyong puso. Upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yan dapat ang prinsipyo ng isang lingkod. Next. Unang Korinto 15:1-2. Ano ang bagay na mababasa natin dito? Basahin po natin. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. And that is what we call maintenance. Itinuro, tinanggap, doon ka nananatili. How can you prove na nananatili ka doon sa aral? Siyempre, pagka lagi kang present sa attendance, sa mga panahon ng pagtitipon, lagi kang present, masasabi mong nananatili ka. Pero kung once a year ka lang nagpapakita sa Diyos, once a year ka lang gumaganap ng kautusan, hindi ka nananatili. Parang kumbaga nadaplisan ka lang. Kung hindi pa naulanan hindi pa nakapaligo. Merong ganun eh. So, kung hindi ka pa naulanan, hindi ka maliligo. Ganun din yung iba. Kung hindi pa naplatan, halimbawa, yung sasakyan sa tapat ng simbahan, hindi magsisimba. May mga ganun. Dapat intentionally, pinaplano mo yan. Friday pa lang, Saturday pa lang. Sabi nga sa kasulatan sa Biblia, kung magtitipon nga daw ay magsimpan agad. Igagayak yung abuloy, isisimpan. Upang huwag magkaroon ika ng ambagan sa mismong araw ng pagtitipon. Ano yung ambagan? Pare, pakutang nga mo ng pangabuloy, palitan ko bukas. Di inambagan ka ng kapatid mo. Kasi hindi mo sinadya. So yung abuloy mo, abuloy ng kapatid mo yun, hindi sa'yo. Sapagkat, magsisimula na isang saka ka pa lang ng utang ng pangabuloy, hindi sa'yo yun. Iyon ay handog na sinimpan ng iyong inutangan. Pati yung mga maliliit na detail na gano'n mga kapatid, ay sinasabi sa Biblia. Nais ko na sa aking pagparito ay kayo'y magsimpan. Yun sabi ni Apostol Pablo. Pinagagayak na. Friday pa lang, gagayak mo na. Lunes pa lang, gayak mo na. Sapagkat tayo mga tao, kahit bigyan tayo ng 1,000,000, sa loob ng 1 linggo, ubos yun, kulang pa. Lagi tayong may allotment para sa ganong bagay. Pag hindi mo talaga inuna yung para sa paglilingkod, ubos yun. Makakagawa ka pa ng kasalanan mismo sa sarili mo. Saan ka ako kukuha ng panghandog? Sakto-sakto lang. Ang rules and regulation doon, isisimpan mo na. Bago mo ilaan yung pang-kuryente, yung pang-internet, pang-tuition fee, i-set aside mo na agad yung para sa pangkaluluwa. Pangit lang pag-usapan na binibili natin yung kaligtasan. Yung iba sasabihin, pag nag-aabuloy ka, ano ba yan? Binibili mo yung kaligtasan? Ang utos ng Diyos ay laging libre yan. Hindi ka dapat na nagbibigay. Yun ay salita ng iba yon. Pero sa ating talagang naturuan tayo ng katinuan,
baka pagputol na yung dalawang paa mo, mananalangin ka sa Diyos na, willing po ako magbigay ng 2 million para sa church. Palakarin mo lang ako muli, Panginoon. Di ba yun yung ikangay common kasabihan? Nasa huli ang pagsisisi, wala sa una. Kung pwede lang mga kapatid na sa una pa lang magsisi na tayo. Na hindi ka pa nabubulag, magmahal ka na sa Diyos. Hindi ka pa napipilay, magmahal ka na sa Diyos. Kung hindi ka pa na-i-stroke, magmahal ka na. Kesa naman sa huli, kung kailan ka bulag na, patay na kalahating katawan, saka lang, di ba? Ang kagandahan sa ating mga pinag-aaralan, habang tayo malalakas, sumasampalataya na tayo. Kung dumating man, sumapit man, yung tayo nagkakasakit. Katulad ng pinagpapasalamat ni Sister, o di kitang-kita ng Diyos, na may sakit o wala, ay talagang tayo ay tapat, masipag sa paglilingkod, hindi tayo mapagsasalitaan mismo ng Panginoong Diyos. Kaya ka lang humingi ng tulong dahil may problema ka. Di ba gano'n? Nakakahiya sa Diyos. Kaya tayo, may sakit o wala, malakas man o malata, huwag nating kalilimutan, mag-ingat ng salita ng Diyos sa ating puso. Sa mga huli nating talata, bakit dapat sumampalataya na ang kaugnayan ng tao sa mga ngaral ay isang kaugnayan ng tao sa Diyos? Kung lagi, let's say weekly, every Sunday, regularly nakakapakinig ka ng salita ng Diyos mula sa bibig ng mga ngaral, anong katunayang para ka na rin nakinig sa Diyos ng regularly? Ikalawang Korinto 5:19. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, ipinagkatiwala sa amin. Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Ano yung kanyang binabanggit? Pinagkakatiwala ng Diyos sa amin, sabi ni Pablo sa amin, which means sa mga mangaral. Kasi hindi bababa ang Diyos para kausapin ka, para pagalingin ka, para turuan ka ng mabubuting bagay. Kailan nagsasalita ang Diyos? Sa pamamagitan ng bibig ng mangaral. What is the lesson? Ipinagkatiwala sa mga mangaral ang salita ng pagkakasundo. Nung kasi mga time na yun, naghiwalay po, nag-break up yung Israel eh. Di ba kinakwento ko sa inyo? Yung 12 angkan, nag-break up na hati. Hindi sila nagkasundo. 10 at 2. Yung sumama kay Haring Jeroboam, 10 lipi. Ang natira 2 lang. Ang tunay na bayan, yung natirang 2. Yung lahat ng mga kapatid, mga anak ni Jacob, puro nagkawala ayon. May kambal na anak si Haring Solomon, si Roboam at si Jeroboam. Nung mamamatay na si Solomon, yan ang sakit ng tao, nag-aagawan sa pagiging hari. Parang sa North Korea. Diba yung president ngayon doon? May issue na pinapatay niya yung kuya niya para siya yung maging hari. Yun ang nangyari sa kanya. Siya ngayon ang hari doon. Yung anak ni Solomon, si Roboam at si Jeroboam, nag-agawan. Kambal yun, minutes lang ang pagitan. So pareha silang, in a way, pwedeng maging hari din. Hindi nagbigayan. Yung isa na medyo minutes lang ang pagkakabunso, pero kambal sila, gusto niya siya ang maghari. Kaya isinama niya yung 10 niyang kapatid. Magaling mag-impluensya. Biro mo, 12 sila, 10 yung nakuha niya. Natira yung mabait sa kambal, si Roboam. Siya yung talagang ano tawag dito? Binigyan ni Solomon ng chance na siya yung kilalaning hari. So 2 lang yung lipi niya. Lumipas ang mga panahon, nawala yung 10. Natutong sumamba sa Diyos-Diyusan. Yun po yung kwento ng Israela. Baka hindi po alam ng iba yan. Kaya pagdating ng mga Romano, yung Roman Empire, nilusob ang Israel, ang napagdadali, ang napagkukuha, yung 10 mga
tulyapis, kumbaga sa palay, mga tulyapis, mga walang laman ng utak, mga madaling goyoin, madaling lokohin. Iyon yung naturuan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga Romano. And after that, they called the group as Roman blah blah. You know what I mean? Yung dalawa, nung bandang huli, nawala pa rin. Sa pagdating ni Kristo, nasa na yung mga matitinong, wala na lang siya makita. Kaya sabi sa Biblia, wala ni isa man ang sumasamba sa Diyos. And that is the reason, kaya nung pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, nagka-campaign para ang tao ay bumalik uli sa paglilingkod sa Diyos. So 3 years lang po siyang nagturo together with the 12 apostol. So kakaunti lang din naman ang kanilang mga naturuan. At nung siya'y napatay pa, mga after some months o ilang years, pinagpapatay din yung 12 apostol. Lagi ko pong itong kinakwento sa inyo para matanim ng malalim. Na nung nabuhay muli si Kristo at papanik na sa langit, noon niya kinausap si Pedro. At sa iyo, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Ano ang sense ng salita na yon? Hindi sinabi ni Kristo na siya'y magtatayo. Just like nung pinapaliwanag ng INC, sabi niya, nagtayo si Kristo. Nung magtayo, anong ipinangalan? Kanino dapat ipangalan? Ipapangalan niya sa nagtayo. According to INC, si Kristo ay nag-create ng new. Nagtayo ng bago. Pangarap ni Kristong magtayo ng bago. But actually, sa actuality, sa tunay na kasaysayan, kaya niya sinabing sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano ginagawa natin kapag ang bisikleta ay nabuwal? What is our usual way para ma-recover mo yung bisikletang nabuwal? Diba tinatayo? Pag ang batang nag-aaral lumakad ay nadapa, ano ginagawa natin sa bata? Itinatayo. Therefore, yung pong sinabi ni Kristo kay Pedro na itatayo ko ang aking iglesia, hindi po siya nag-create ng bago. Yung ba yung dati na nangabuwal, na kinonvince niya, inaralan niya ng 3 taon, pero all the while, nung unti-unti, di ba pag nangangaral si Kristo, nangaral siya sa ibang mga lokal, puro pagalit ang ginagawa niya. Kayo ekang mga eskriba, mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, kinagagalitan niya. Kasi yung mga tao, walang natututuhan, para ding tayo, mga pasaway. Kaya masama ang loob niya, pagpanik niya sa langit, totally, isa-isa ring nangadapa ang mga kapatid, walang naiwan. And then the Romans are claiming right now, sila daw ang nagpatuloy ng iglesyang iniwanan ni Kristo. Hindi po nagpatuloy. Nadapa at tinuruan nila ng ibang doctrines. Totoo naman, sila kasi may-ari ng Israel during that time. Nilusob, sinakop ng Roman Empire ang Israel, kaya sila ang nagtuloy na matagal na panahon. That is the story, kaya po napunta sa atin. Even ang Spain ay sinakop ng Rome, ng Roman Empire, kaya pati Kastila, naging kanilang mga kapatid. Kastila nakarating sa atin. Pero inspired and influenced by Roman doctrines na galing naman sa tinatawag na relihiyong pagano, na ang number 1 identity ng relihiyong pagano, marami silang Diyos-Diyosan, mga kahoy na rebulto. Yun na rin ang naging refleksyon pagdating po sa Pilipinas. We can consider na si Abaginoong Maria nakapako ay hindi yan Diyos-Diyosan, si Virgin Mary yan. Yan ang naging mindset natin eh. Pag maganda ang itsura ng poon, hindi Diyos-Diyosan. Paano magiging Diyos-Diyosan si Kristo? Napakapogi. Ganun pala. Pag mukhang impacto, Diyos-Diyosan. Pagkagwapo, tunay na Diyos. And that is the mindset ng mga Pilipino. Kaya abot ang pahid, abot ang halik. Mayroon pang yungib na hinahalikan pa sa paa, na nakahiga si Kristo, may dugo sa paa, hinahalikan yun. Dahil, hindi raw yun Diyos-Diyosan. Galing po yan sa relihiyong pagano na dala-dala ng mga
Romano sa paglusob, pag-conquer ng bansang Israel. So binabalik-balik ko po yun para yung mga kabataan natin matandaan nila. Ang kalungkot-lungkot na pangyayari ng istorya ng kaplastikan na mismong Roman Empire din ang nagpapako kay Kristo. Kaya namatay si Kristo, ipinako ng mga Romano. Pagkapatay, tinuturo naman nila ngayon na let us worship Jesus Christ. Pinatay mo, tapos sasambahin mo. Nagkakalokohan na yan. Kailangan alam natin yung tunay na istorya. Ngayon, sa pagpapatuloy, huling talata. Ano ang katunayan? Kung wala kang pinakikinggan salita, wala ka ring Diyos habang buhay. Mahirap yun na wala kang Diyos. Saan ka pupunta pagkamatay mo? Unang Tesalonica 4:8, huling talata. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Uso po ngayon yan. Lumabas po tayo sa ating barangay, mag-survey. Alamin mo, yung mga kababata mo nung araw, mga klase mo nung elementary, ilan pa sa kanila yung may relihiyon? Some of us, Filipinos, may religion lang tayo sa birth certificate. Kasi hindi nabubura yun eh. Kahit 10 taong ka nang hindi man lang nakakakita ng talukap ng Biblia, pag tinignan mo sa birth certificate, nandun pa yung relihiyon, nakalagay pa doon. Pero sa totoong buhay, yung mga kabats ninyo, kabats natin ng elementary, kung kayo 30, baka 4 na lang ang regular na sumasambat na nanalig sa Diyos. Maraming nagtakwil. Sabi nung iba, paano gagawin ko? Nakaka-6 na religion ako puro mali naman. Napanood ko sa YouTube, ganun pala, mali, iniwanan ko And then humanap ako ng bago, may kapintasan din, mali din pala. Humanap ako ng another bago, may kapintasan din. Until parang wala na akong pupuntahan, wala nang matinong religion. Kaya ang ginawa, nagsariling, yung tinatawag na freelancer. Naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Biblia, naniniwala sa batas, pero walang relihiyon. And that is equivalent to itinakwil mo ang pastor. Diba? Pag itinakwil mo yung tao, kasi ayaw mong maniwala, ang gusto mo yung ikaw ang masasatisfy, ang gusto mo yung sa'yo ang sundin, itinakwil mo, ayaw mo magtiwala, ang sabi po dyan, pag itinakwil mo ang relihiyon, ang tao, hindi ang tao ang tinatakwil mo, kundi ang Diyos na nagbibigay sa'yo ng Kanyang Espiritu Santo araw-araw. Araw-araw, binubuhay ka ng Diyos, pinalalakad ka niya, binibigyan ka ng matinong kaisipan, binibigyan ka ng mga bagay na kailangan mo sa araw-araw. Ngunit ikaw, ayaw mo ng Diyos. Itinakwil mo ang Diyos. Kaya ito ay hudyat, mga kapatid, mahalagang aral upang tayong lahat matuto na huwag makalimot sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang dito po, mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig at tayo pong lahat ay muling magsisitindig at mag-aalay ng dalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mabuting pagkakataon na iyo pong ibinahagi sa amin. Tunay po na maraming kaunawaan ang aming natutuhan sa umagang ito, bunga ng aming pakikinig at pag-aaral sa paksa na minarapat mong maihatid sa kalagitnaan ng iyong bayan. Salamat po sa lagit-lagi mong pag-alaala at pag-iingat sa amin. Gayon din naman, ang aming tungkulin ay palagian ding umalala sa iyo upang amin pong maipahayag sa lahat at sa aming sarili at sa harap mo, Panginoon, na kami ay may Diyos na buhay na pinananatilihan. Salamat po sa iyong mga mangaral na iyong itinalaga upang mangaral po sa amin na sa pamamagitan ng iyong salita na sinasalita nila ay ikaw na rin, Panginoon, ang aming nakakausap sa araw-araw.
Salamat sa iyong mga palatuntunan, sa mga batas na iyong iginagabay sa aming kalagitnaan upang kami makaiwas sa lahat ng mga pagkakamali, upang kami makaiwas sa mga likhang isip ng mga kautusan na nagmumula sa mga bulaang propeta na nagkalat po sa aming mga pamayanan. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami nilingap, tinipon mo kami sa isang dako na ang palatandaan ay ang pagtawag sa sarili mong pangalan at sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa pagkakataong ito na kami po ay naging mapalad sa mga dakong iyong ipinagkaloob po sa amin. Kami po naman ay lagi namang nagdarasal, dumadalangin sa iyo na tulungan mo po kami palagi na iyo pong magawa ang mga bagay na hindi namin kayang gawin. At ang iba po, sa aming mga tungkulin ay amin pong lagit-lagi ng pagsisikapan. Tulad ng pananalig ng may maningas na pagtatalaga ng aming puso sa pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin. Sisikapin po namin, Panginoon, na sa tuwing hinahanap ng mga pagtitipon ang aming mga kaluluwa, kami paroroon, amin pong pansamantalang iiwanan ang aming mga mahalagang bagay upang patuloy na mapatunayan sa iyo, Panginoon, na ikaw ang pinakamahalaga sa amin. At amin namang dinadalangin sa iyo, Panginoon, na sana ang mga bagay na hindi namin kayang gawin ay ipagkaloob mo sa amin. Ang pagkakaroon ng mahaba pang mga buhay, ang pagkakaroon ng marami pang mga taon ng mga kaarawan ay ipagkaloob mo sa amin. Ipagkaloob mo sa mga kapatid na nagpapasalamat at umaalala sa kahalagahan ng mga araw at taon na amin pong kinikilala sa tuwing sumasapit ang aming araw ng kapanganakan. Ipagkaloob mo sa mga kapatid na may karamdaman ang iyong patuloy na paglingap, ang pagkalinga, ang pagkakaroon ng masiglang mga pangatawan upang ang lahat ng ito na idaragdag mo po sa amin bilang mga biyaya ay amin pong maging mabuting kasangkapan at inspirasyon sa lalo pa naming mga pagsisikap ng magkakaisa, magkakapatid na nagtataglay ng matibay na pananampalataya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito at ng iba pang mga bahagi ng aming mga isipin, mga bagay na ngayon pa lamang binabalangkas ng aming mga isip at ng aming mga damdamin, ay nakararating na at sapat na nagiging kaalaman na dumating na sa iyong dakong kaitaasan at amin pong sinasampalatayanan, natutugunin mo ng iyong dakilang mga kalooban ang lahat ng aming mga dalangin. At ang lahat ng ito naman ay amin pong pinasasalamatan palagi sa iyong pangalan at amin namang hinihiling sa pamamagitan ng pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pumarito po yung nagpasalamat. Sa mga kapatid na nagpasalamat sa Diyos at sa ating pong lahat, tanggapin natin ang basbas ng pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Maaari na tayo maupo. Mga kapatid, umawit tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at nagbipisan sa iyong piling dalangin aawit ay
inihain. Sana ay marapati, banal na handog, ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyonan na kaya ng kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin ng lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo ng kanyang ministeryo. Mga kapatid, muli tayong tumayo at tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Narito ang salaping handog na ngayon ay nakayanang ipagkaloob, itinataguyod ng iyong mga hamak na mga alipin. Na bagaman aming nababatid na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping handog na ito pa rin ay aming inihahandog sa iyo, Panginoon, at aming pinapangarap na ito nawa ay magsilbing isang samyo na kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mong pangalan. Iyo po sanang basbasan at pahintulutan na ang salaping handog na ito ay maging mabuting kasangkapan ng iyong iglesia na magagamit upang tustusan ang lahat ng pangangailangan ng pag-unlad ng mga proyekto nito gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid, bunga ng iba't ibang mga kadahilanan. Ang ilang bahagi ng salaping ito na tinitipon ng iyong iglesia ay pahintulutan mong patuloy na magamit ng iyong mga mangangaral sa mga panahon ng kanilang paghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga dako o lugar na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga pananambahan. Ang ilang bahagi ng salaping handog na ito'y magamit din ng iyong pangasiwaan at ng iyong iglesia sa mga gawain na patuloy na ikatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kapwa at mga mahal sa buhay upang sila'y makarinig din ng iyong aral at ng katotohanan, magsilbing daan ito upang sila'y makasama namin sa loob ng iyong bayan na tumitiwala, nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito, ganap po naming ipinagkakatiwala, inihahandog sa iyong iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Doxologia, mga kapatid. Ang ay ay
parangalan. Espiritu ni banal padno baisa kahit na Amen. At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sama sa mga langit, at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Marami pong salamat mga kapatid, hanggang sa muli. Ngayon'y tanging araw ng aming paglapit upang alayan ka ng papuring awit. Sa puso'y nagbuhat, malamyos na himig, aring kalukuran ng iyong pandinig. Di na malilimot ang iyong pag-ibig, sa amin ang bukas ng bagong daigdig. Liwanag ng buhay sa aming paligid, likha ng aral mo, nahulog ng langit. Salamat o Diyos sa iyong pagpapala, kagandahang loob mo'y balong ng biyaya. Hinango mo kami sa burak ng sumpa na pinapaging banal ng iyong salita.